Ganda ba yung ano? Isa pa, baka mamaya biglang ano ako, invisible ako doon. Mahirap na. Dapat yung ganda. Okay. Sanggalan natin. Okay. So, So, you are the chief and the Siyang spokesperson. Okay. meron pa akong isang calling card. Sige nga po, sir. So, I'm really gonna need them later. May Mystica Foundation po ako. So, para bang I'm acting as my own politician, pero ibang klaseng pagkapolitiko. Directly to the masa ako. Thank you. Yan. Multi-tasking kami dito. Talaga? Ang galing ha? Ang daming trabaho. Spokesperson at saka chief. Okay. Yan, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibayong dagat na nakikinig dito sa ating palatuntunan Sagip Sagip sa Masa. Sagip sa Masa. Yan. Dito lamang po sa Batas Internet Radio at Batas TV. Samantala, narito po tayo sa Bureau of Immigration at kakapanayamin po natin ang kanilang spokesperson na si Attorney Floro Balato. At kasama po natin dito ang ating kapatid sa pamamahayag na si Mystica, the rock diva of the Philippines. Yan, Mystica. Okay, so mga kaibigan, eto po tayo ngayon at hindi ko po akalain na makakapanayan po natin ang ating napaka-gwapo rin. Diyos ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil every time na meron po ako ini-interview talagang gwapo, hindi ko alam kung anong itulak kabigin. Lahat na lang kabigin ko. Pwede Baka may love ka. Oo nga mahirap na. So, andito po tayo kay Attorney Floro Balato and is actually the chief and spokesperson here dito sa Bureau of Immigration. So, sir, bigyan po naman po natin ng konting explanation po tungkol sa trabaho nyo para at least po malinawan naman po itong mga viewers natin. Ang ginagawa po natin dito sa Bureau of Immigration, Mystica Berlin, ay tayo po ang inatasan na maging spokesperson ng Bureau of Immigration. Sa trabaho ito, tayo po ay ang tagapagsalita na official ng Bureau of Immigration. Kung mayroon pong mga issues na tinatanong, nag-i-interview ng mga kasamaan natin sa media at may mga tanong po sila tungkol sa mga events na nangyayari pertaining to the Bureau at saka anything na may relation ng Bureau of Immigration, tayo po ang tinatanong at tayo po ang nagbibigay ng mga pahayag. Pero napakaselan po yan, sir, because in just one na pagkakamali, one word na nagkamali po, kayo po ang masisisi. Tama po yan. Kaya nga po, palagi tayong nag-iingat. Oh my God! So you have to be careful in whatever you say. Oo, di ba? Naku, paano po yung mga napakaselang question ko sometimes na they really need or they really require good explanation po. Pero alam nyo na hindi naman dapat talagang ibigay kung ano-ano. Dahil, di ba sometimes may mga explanation na hindi mo na kailangan sabihin pa. Dahil of course, you have your own privacy. Yung statement na binibitawan mo, may babalik sa'yo, kakasira. Wala, so how would you say, what would you say to the media po? Kung alam nyo na you don't owe them anything para i-explain ang bagay na yun because that's your own privacy, that's your own right para hindi magsalita. Bilang tagapagsalita po, ang sinasabi lang po natin ay ang katotohanan at yung factual na nangyari doon sa isang issue. At kung hindi naman po natin talaga alam kung ano yung nangyari, kahit itanong po yan natin mga kasamahan, sinasabi natin hindi natin alam. Hindi tayo nagsasabi ng mga opinion, ng mga conclusions, ng mga conjectures, ng mga generalization. What we state in the interview is just facts. Kung ano yung plain and simple facts. Hindi ko tayo naggagawa ng conclusion at mga kung ano-anong mga haka-haka dahil hindi ko yan tama na sinasabi ng isang tagapagsalita. Pero sometimes po kasi pagdating po sa mga media, para bang they don't take no for an answer eh. Para bang pag sinabing no comment, sabi, no, hindi pwedeng walang comment kasi sir, ganito eh. Diba parang ganito? Hindi ko tayo nagsasabi ng ating opinion, hindi ko importante yung opinion natin dito. Ang ating sinasabi kung ano yung nangyari, ano yung factual na nangyari doon sa isang event na newsworthy. Ayun, at kumustahin naman natin ngayon si Attorney Balato kung ano naman ang mga events na bago ngayon dito sa Bureau of Immigration. Bilang isang tagapagsalita, kaya alam niya po yan kung anong katulad po ngayon, mayroon pa tayong nalaman na mayroon palang itatayong bagong BI office. Ano po? Mayroon bagong bubuksang na office na
satellite office ng Bureau of Immigration sa Quezon City. Okay, that's good. Isa ho ito in line sa program ni Commissioner Marcelino Uganan, ang ating Commissioner, na kanyang dinicentralize yung operations ng Bureau of Immigration. Hindi na lang ho nandito sa mainland yung transactions, pero dinicentralize niya para mapalapit sa ating mga Ganun po ba? clientele. Lahat ho ng major cities ginawan ho natin ng satellite office para po mapalapit yung Bureau of Immigration sa mga services, sa mga kailangan ng ating services. I'm sure it took a lot of years yung plano na yun sa bago ano yun, di ba? So, talagang pinaghandaan talaga ng long years Opo, or... at yung last na itatayo natin ay ang satellite office ng Quezon City. Wow, galing ano? Okay. Ilan na po ba itong naipatayo nating satellite Marami na po, offices? hindi ako nagkakamali. May 6, 5. Mayroon po tayo sa Caloocan, mayroon po tayo sa Paranaque, mayroon po tayo sa Taytay Rizal. Alam niyo. Mayroon Alam po niyo. tayo sa Las Marinas, Cavite. So, sa mga Las Piñas meron po. Las Piñas, ang malapit na ano sa Las Piñas ay sa Paranaque. Paranaque. Paranaque, kasama mo ng Paranaque. Okay, okay. Po, meron po tayo sa Makati, meron po tayo sa Taytay, Rizal, at ito, Quezon City. Meron din po tayo sa Binondo. Ang Bureau of Immigration, sir, meron din po ba kayo na ano, yung parang pinipili, let's say katulad ngayon, politiko, di ba? Malapit na pong election. So of course, di ba, since na-connected ito ng government, so kinakailangan po ba talaga na you have to support na kung ano po yung mga pwesto ngayon? Or you have your own right para piliin naman po talaga kung ano, sino ang nasa puso nyo? Yan. May lahat po ng Pilipino ay may karapatang mamili kung sino Right. ang kanyang kandidato at kung sino yung kanyang gustong suportahan. Pero sa Bureau of Immigration, kami bilang mga government employees, Opo. hindi So you ko have kami to be pwedeng loyal. hayagang magdeklara ng suporta Okay, okay. kami ay government employee at Right, hindi right. pinapayagan mga kampanya. Okay. Mga The most important thing is we found out na you have your own right. So, Yeah. pipili pa rin kayo, hindi yung you are not forced. It will not stop us from choosing, selecting kung sino yung, Kung sino po yung may ano. magandang platform of government at pinaniniwalaan ng bawat isa na makakapag paunlad ng ating bansa. So, kanya-kanya hong pilihan. Decision. Okay. Ng bawat isang empleyado. At At least maganda yon kasi akala ko kasi once you're a government employee, then you are forced. Whether you like it or not, you have to, you are forced to help kung sino na yung... The Constitution guarantees the right of choice and the right of suffrage ng bawat isang citizen, which is the right to vote and to be voted. Right, that's Included in true. this right is to choose kung sino yung kanyang Ayun. Pero I understand his explanation na hindi na kailangan ihayag pa kung ano, di ba? Di ba? Of Kasi- course, they're in that position. So, of course, they have to protect themselves. Of course. Para malaya sa intriga. Tama naman yung Tama kahit lang na yun. say. Mamaya. Yung isa namang gawain natin, hindi ko pa na sasagot yung isang tanong kanina ng Bernie tungkol doon sa isang function ko bilang chief ng Interpol unit. Ang opisina po namin, ang Interpol unit ay ang nanguhuli Ano ng po yun? Interpol. Ano po yun? Ang ibig sabihin International Police. International International Police Organization.